mas komportableng biyahe para sa mga commuter. Yan ang pangunahing layunin ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP na itinuloy ng Marcos Administration mula sa nagdaang administrasyon. At para umusad ang programa, noong December 3, 2023, itinakda ng pamahalaan na tapusin hanggang December 31 ang franchise consolidation sa mga pampublikong transportasyon. Sa tingin ko ay sapat naman yung mga vehicles na nag-ooperate dito sa lalong-lalo na sa Metro Manila. Pagdating ng January, yung mga hindi nag-consolidate, tuloy pa rin naman niyang babiyahe dahil we will give them due process. Pero ang mga transport group na Manibela at Piston, hindi sang-ayon sa pagbabagong nais ng gobyerno sa hanay ng mga pampublikong transportasyon dahil magre-resulta umano sa phase-out ng mga tradisyonal na jeep. Tutol sila sa itinakdang deadline at dinala sa kalsada ang hinaing sa pamamagitan ng ilang ulit na mga kilos protesta at nagsumite ng reklamo sa Korte Suprema para ma-issuehan ng temporary restraining order ang programa. Ang direct effect niyan ay hindi na makakabiyahe ang mga public transport pagdating ng January. Ang epekto niyan ay malalang transport crisis. Ang Piston at Manibela ay magtutuloy-tuloy sa tigil pasada 1 linggo hanggang magpasko o hanggang matapos na itong taon. Halos 1 buwan naman nang matapos ang deadline noong December, inanunsyo ng Malacanang ang pagpapalawig pa nito hanggang sa katapusan ng April 2024. Ipinaliwanag ng Department of Transportation o DOTR na hindi ito dahil sa mga nagpoprotesta kundi dahil sa mga operator ng tradisyonal na jeep na nais pang humabol sa programa. At hanggang bago ang deadline ng April 30, 2024, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. din ang nag-anunsyo na ito na ang huling deadline. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Ngunit kahit buo na ang desisyon ng gobyerno na ituloy ang PUVMP para palitan ng mga modernong minibus ang jeep, buo din ang loob ng mga transport group na Manibela at Piston na wag isuko ang kanilang mga hinaing. Patuloy silang nangangalampag sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para ibasura ang PUVMP. Huwag maging sapilitan ang consolidation at ibalik ang 5 taon na prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Sa kabila ng mga pagtutol, full speed ahead pa rin ang gobyerno na ituloy ang PUVMP sa ilalim ng Marcos Administration. Pero nitong Hunyo, isang bagong resolusyon ang inilabas ng LTFRB kung saan nakasaad na pinapayagan pa ring makapamasada ang mga unconsolidated na jeepney sa mga rutang kaunti ang mga nag-consolidate ng prangkisa. Batay sa dokumento, pirmado ito ni LTFRB Chairman Guadis noon pang Abril kasabay ng kasagsagan ng kanilang mga protesta. Kaya para sa transport group na Piston ay nagwagi sila sa kanilang laban. Sa ngayon, umaasa pa rin ang mga commuter na sa pamamagitan ng PUV modernization, tuluyan ng mararamdaman ng mga pasahero ang komportabling biyahe sa kanilang araw-araw na pagko-commute. Sana kung ituloy, sana din kakatulad sa jeep na makakaupo lahat. Walang tayuan. Lalo na pag malayo, nangangalay din. Kahit na senior ka na nakatayo ka pa rin, siksikan mahirap. Sana maluwag talaga. Kaya dapat yung jeep, may jeep pa rin. Huwag nang tanggalin yung jeep kasi mas maganda pa rin kasi pag may jeep. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.